Isang magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid, mga kaibigan. Narito muli ang inyong abang lingkod, si Brother Vincent de la Serna sa Ang Malakas na Sigaw Ministry. Sa gabing ito, gusto ko pong magbahagi ng salita ng Panginoon sa bawat isa na magpapatibay at magpapalakas ng ating pananampalataya sa Diyos. At ganoon din, ang lubusan nating makilala ang ating Panginoong Diyos, no? Sa itong pag-aaral po natin. Ang gusto ko ibahagi sa inyo ngayon ay yung nasa aklat ng mga awit, Kapitulo 34, versikulo 7. Ganito po ang sabi. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Ayan po mga kapatid. Isang pangako ng Diyos na kung saan pangako na ang ating Panginoon ay magsusugo ng kanyang mga anghel upang tayo ingatan sa lahat ng mga kalamidad, sa lahat ng mga problema, sa lahat ng mga pwedeng masamang mangyari sa atin. Alam niyo po, kaya po nating iwasan ang lahat ng mga sakit, mga pag-aalala kung ating ibigay ang ating puso, ang ating pagtitiwala sa Diyos. Mga kapatid, huwag tayong mabuhay sa pagkatakot. Bagkus, ating i-enjoy ang ating buhay dito sa mundong ito. Kung saan sa pamamagitan nito, bibigyan tayo ng Diyos ng ligaya, kapayapaan, na kung saan ibibigay niya sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Pero ang Diyos, mga kapatid, ay magbibigay ng kapayapaan at ipagkakaloob niya ang pag-iingat sa bawat isa. Alam niyo po mga kapatid, ang labanan na nangyayari sa mundo ito ngayon ay kailangan natin ipanalo laban sa kaaway ng Diyos, no? Kung saan wala tayong dapat katakutan. Bagkus tayo ay magtiwala sa Diyos at kailangan nating manalangin na ang lahat ng mga kinatatakutan, kinababalisahan natin ay mawawala sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa pangako ng Biblia, sa pangako ng ating Panginoon. Mga kapatid, dito po ang sabi ng Deuteronomy chapter 31 verse 6-8. Ang ating Biblia ay sapat ang mga pangako na ibinigay ng Diyos sa atin, na kung saan ito ay magbibigay sa atin ng kalakasan habang tayo naglilingkod at habang tayo naghihintay sa ating Panginoon. Dito po ang sinabi, kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi kanya iiwan ni pababayaan kanya. At tinawag ni Moses si Josue at sinabi sa kanya sa paningin ng buong Israel, ikaw ang ay magpakalakas at magpakatapang, sapagkat ikaw ay yayaong kasama sa bayang ito, sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa kanilang mga magulang, na ibibigay sa kanila at iyong ipamamana sa kanila. At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo, siya isa sa iyo, hindi kanya iiwan, ni pababayaan ka, ikaw ay huwag matakot, ni manglupaypay. Napakagandang pangako ng ating Panginoong Diyos. Ano? Napakagandang pangako na ang sabi ng Biblia sa pamamagitan ni Moses kay Josue, pinapayaon siya. Ganon din po sa ating mga kapatid. Ang Diyos ay nangangako din sa ating kagaya ng pangako ng Diyos kay Josue na ipinaalam niya sa pamamagitan ni Moses. Ang sabi, ang ganda ng pangako, tingnan niyo po mga kapatid, no? Sabi niya, magpakalakas ka, magpakatapang, huwag ka matakot, huwag ka mangilabot, sapagkat ang Diyos ay magpapauna sa iyo. Siya isa sa iyo, hindi kanya iiwan, ni pababayaan ka, ikaw ay huwag matakot o manglupaypay. Mga kapatid, itigil na po natin ang pag-aalala at tayo'y manalangin at ating tanggapin ang promise ng Diyos, ang kanyang pangako na siya ay nagbigay, mga kapatid, ng kapangyarihan para malabanan natin ang kaaway sa pamamagitan ng kanyang pangako. Alam natin mga kapatid na ang takot ay hindi nanggagaling sa Diyos. Ito ay isang bagay na dapat natin makita. Alam niyo po sa aklat ng pangalawang Timothy chapter 1 verse 7 ay hindi tayo binigyan ng espiritu ng katakutan ng Diyos, bagkus ng kapayapaan.
Ito ang pag-ibig ng Diyos. Ito ang kapangyarihan ng Diyos. Nung sinabi ito ng Diyos, nung ito'y pinangako sa atin, pinangako kay Moses, mga kapatid, atin pong tanggapin ang pangakong ito ng Diyos. Tayo'y magtiwala, tayo'y manalangin sa lahat ng bagay, huwag tayong matakot. Bakit? Ito ang sabi niya, mga kapatid. Siya'y nagpapauna sa iyo. Una. Pangalawa, siya'y isa sa iyo. Pangatlo, hindi kanya iiwan. Panglima, hindi pababayaan ka. Ikaw ay huwag matakot ni Mang Lupaypay. Magandang gabi po.